Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi User 437, Lodi Joey Tabura, Lodi Wilson Gagwa, Lodi John Mirasol, Lodi Anisa Dico, Lodi Shakul Hodes, Lodi Alrose Akon, Lodi Quiet Chonlizer, Lodi Worldviews, Lodi First Second, Lodi Kani Pitong. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-269 na kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin si Palm Emperor sa kanya habang nag-iisip, na ito ay ang swordsmanship ni Chon Il-hak. Sa bawat galaw ng lalaking nasa harapan niya, tila malinaw niyang nakikita ang anino at katauhan ni Chon Il-hak na bumabalot dito. Gayunman, hindi siya natinag, mabilis at magaan niyang iniwasan ang paparating na atake, para bang nilalaro lamang niya ang rumaragasang enerhiya. Ang bawat hiwa ng espada na sumasapit sa ere ay madali niyang iniiwasan. Kalmado at kontrolado, na para bang ang mabangis na puwersang iyon ay walang bigat sa kanyang paningin. Napatingin si Palm Emperor kay Sahayan habang ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa harap ng kanyang katawan. Sa kanyang isipan ay malamig niyang sinabi, na malinaw kung nararamdaman ang aura niya. Disipulo ba siya nito? Mula kay Sahayan ay patuloy na bumubulwak ang matitinding alon ng enerhiya, sapat upang pabigatin ang hangin sa paligid. At pagkatapos, biglang mabilis na sumugod si Sahayan. Habang malakas na sumisigaw, na huwag kang lilingat. Madali lamang itong iniwasan ni Palm Emperor, sa isang magaan ngunit eksaktong galaw, tumalon siya paitaas at nilampasan ang atake. Napalaki naman ang mga mata ni Sahayan sa pagkabigla, hindi inaasahan na ganoon kadaling mabibigo ang kanyang biglaang pagsugod. Mula sa likuran niya, malamig na nagsalita si Palm Emperor na may halong pang-uuyam, na paano kung dagdagan mo pa ng kaunti ang effort mo. Kasabay nito'y napaakik-ik si Sahayan sa pagkabigla. Nakangisi si Palm Emperor na sinabi niya dito na pero, ayos ang basics mo rookie. Ang tonong puno ng panunuya ay agad na nagpaapoy sa galit ni Sahayan. Nang itim ang kanyang mukha sa inis at walang pag-aalinlangang muli niyang winasiwas ang kanyang espada patungo kay Palm Emperor, kasabay ng malakas na sigaw, na basics? Ang lakas ng loob mong asarin ako ng ganyan? Kasabay ng kanyang galit ay ang pagragasa ng mas matinding enerhiya, malinaw na hindi niya kayang palampasin ang pangungutyang yon. Seryosong wika ni Palm Emperor sa kanyang isipan, matindi ang lakas at matalim ang galaw ng espada niya, pero hindi pa tapos ang kanyang iniisip, subalit malinaw sa kanyang mga mata na kahit kinikilala niya ang kakayahan ni Sahayan, may malaking kakulangan pa rin itong hindi maitago. Napangiwi ang mukha ni Sahayan sa matinding inis, at habang nakatitig ng mariin kay Palm Emperor ay galit niyang sigaw, na anong karapatan mong husgahan ako? Papatayin kita, ngunit itinaas lamang ni Palm Emperor ang kanyang kamay sa ere. Kalmado at walang anumang pag-aalinlangan. Sa isang kisap mata, bigla siyang naglaho at agad na lumitaw sa likuran nito. Isang malakas at eksaktong hampas ang pinakawalan niya sa likod ni Sahayan, sapat upang lamunin ng puwersa ang buong katawan nito. Makikita ang mukha ni Sahayan na agad na mula bago tuluyang mawalan ng malay, ang kanyang katawan ay bumigay at bumagsak, hindi na nakayang tumindig laban sa napakalaking agwat ng kanilang lakas. Makikita ang mukha ni Sahayan na napaungol sa matinding sakit. Nanlaka ang isang mata habang ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa puwersang tumama sa kanya, at ang dating yabang sa kanyang anyo ay napalitan ng purong paghihirap at pagkabigla, malinaw na hindi niya inaasahan ang ganoong kalupit at bilis ng pag-atake. At pagkatapos, makikita si Sahayan na bumagsak sa sahig, walang malay at nanginginig pa rin ang katawan. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Palm Emperor mula sa kanyang pahan. Nakangisi si Palm Emperor ng kakaiba. Ang ngiti ay may halong pang-uuyam at banta, at mariing sinabi, na bata, wala kang galang At pagkatapos, sinabi sa kwento na ilang taon na ang nakakalipas. Sa heaven-dominating sect headquarter, na may sumisigaw ito pala si Sahayan na masigasig na nagsasanay sa harap ni Chon Il-hak, bawat galaw ay sinusubaybayan at pinapuna ng mas nakatatanda. Habang pinapagawa sa kanya, mariing sinasabi ni Chon Il-hak, na ulit, hindi pa sapat yan. Makikita ang ginagamit na sandata ni Sahayan, isang kahangahangang panghampas na may mga pabigat sa dulo,
Idinisenyo upang palakasin ang bawat paggalaw ng braso at pataasin ang kontrol sa kanyang mga swings. Nahihirapan si Sahayan na buhatin ang mabigat na sandata, nanginginig ang kanyang buong katawan sa puwersang kinakailangan, at napangiwi ang mukha sa sakit at pagod. Sa hangin ay may naririnig na mahina ngunit puno ng pagsisikap na tinig. Na Master, masyadong mabigat, ang mga braso ko, hindi ko na kayang iangat. Ang bawat salita ay puno ng pagpupunyagi, habang ramdam ang limitasyon ng kanyang katawan sa kabila ng matinding determinasyon na magpatuloy sa pagsasanay. Nakatingin kay Sahayan si Chon Il-hak ng seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim at walang kaunting pagpapatawad. Mariing binitawan niya ang salita, balak mong humawak ng espada kahit hindi mo man lang kayang pasanin ang bigat na yan. Nagsalubong ang mga kilay ni Chon Il-hak habang mariing nagsasalita. Ang boses ay malamig ngunit puno ng bigat, na ang totoong labanan ay malayo sa iniisip mo. Sa oras ng pagsaksak o pagharang, maaaring matapos ang buhay mo. Saglit siyang huminto bago ipagpatuloy, mas tumitindi ang diin sa bawat salita, bago ka humawak ng espada. Ihanda mo munang mabuti ang katawan mo. Makikita si Sahayan na nakangiwi ang bibig, ramdam ang tensyon at hirap sa bawat paghinga, habang nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Chon Il-hak nang may halo ng paggalang at pagkabigla. Malinaw na ramdam niya ang bigat ng mga salitang ipinaabot sa kanya at ang hirap ng pagsasanay na kanyang hinaharap. Sinabi pa ni Sahayan habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ang boses ay puno ng pagod at pagkabahala, na araw-araw ko na itong winawasiwas, kailan ba ako magiging master? Habang nakatingin naman kay Sahayan si Chon Il-hak ng seryoso. Lumapit si Chon Il-hak ng mahinahon ngunit matatag, habang si Sahayan ay napatingin sa kanya ng may halong pagtataka at pag-aalinlangan. At ilang sandali pa, itinaas ni Chon Il-hak ang isang daliri, at mula rito'y tumagas ang malakas na enerhiya. Direktang itinuro niya ito sa mga pabigat na hawak ni Sahayan, at unti-unti niyang pinuno ang mga ito ng sariling puwersa, naglalagay ng enerhiya na parang hinihigop at pinapalakas ang bawat pabigat. Mas lalong napangiwi ang mukha ni Sahayan matapos lagyan ni Chon Il-hak ng enerhiya ang mga pabigat. Ramdam niya ang bigat at kakaibang presyon na dala ng enerhiya. At ilang sandali pa, makikita si Sahayan na ang tuhod ay napaluhod na sa sahig, ramdam ang bigat ng enerhiya at puwersa na ipinataw sa kanya. Ang buong katawan niya ay nanginginig, at ang pagkakabagsak na ito ay malinaw na nagpapakita ng limitasyon ng kanyang lakas sa harap ng kapangyarihan ni Chon Il-hak. At pagkatapos ay mapapansin ang matinding paghihirap sa katawan ni Sahayan, nanginginig at halos di na makontrol ang sarili. Habang mariing wika niya, napandaraya na to, Master. Nakatingin ng mariin kay Sahayan si Chon Il-hak, ang mga mata niya ay matalim at walang kinikilingan. Mariing sinabi niya na sa totoong labanan, walang daya o awa. Sa oras na ipakita mo ang kahinaan mo, tapos ka na. Dagdag pa ni Chon Il-hak kay Sahayan, ang boses ay mariing at puno ng kapangyarihan, na itigil mo ang daldal at simulan mong sanayin muna yung mahina mong katawan. Walang puwang sa mga palusot o reklamo, bawat salita niya ay tila suntok sa isipan ni Sahayan. Nagpapaalala na ang disiplina at paghahanda sa katawan ang pundasyon ng isang tunay na mandirigma, bago pa man ang anumang galaw ng espada o taktika sa labanan. At pagkatapos, naglakad ng tahimik si Chon Il-hak papalayo, ang bawat hakbang ay matatag at puno ng presensya, habang naiwan si Sahayan, nakaluhod at nanginginig, ang isip ay puno ng halo-halong damdamin, pagod, pagkabigla, at bagong pagkaunawa sa bigat ng disiplina at kapangyarihan ng kanyang master. Nakangiwi ang mukha ni Sahayan, ang mga matay nakatingin sa sahig habang ang isip niya ay umiikot sa mga natutunan, at mariing nasabi sa kanyang sarili, na tama ang mga sinabi ni Master. Dagdag pa ni Sahayan, habang dahan-daang iniingatan ang sandatang nababalutan ng enerhiya, ramdam ang bigat at kahalagahan nito sa bawat galaw, at mariing nasabi sa kanyang isip, na ako, si Sahayan, ang tapat na tagapagmana ng matapang na Chu Nation. Habang dahan-daang naiangat ni Sahayan ang may enerhiyang sandata, nakangiwi ang mukha niya at mariing nasabi sa kanyang isip, na ako ay hindi kailanman sesuko, anuman ang mangyari. Balik kay Sahayan, biglang nagising mula sa pagkawala ng malay, at agad na makikita ang gulat sa kanyang mukha. Napatingin si Sahayan sa kanyang katawan, na ngayoy nakatali, at kitang-kita ang pagtataka sa kanyang mukha.
Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang sitwasyon. Nagulat si Sahayan nang biglang tumingin kay Palm Emperor, habang marahang sinabi nito sa kanya na isang ahas sa likod ng kamay mo. Yan ang marka nyo, di ba? Napaturo si Sahayan sa kanyang sariling kamay, at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, halos hindi makapaniwala, may halo ng gulat. Mariing nasabi niya sa sarili na ito ay isang dragon. Dragon to, hindi mo ba makita sa tingin pa lang? Naiisip ni Sahayan ang dragon, at mariing nasabi niya kay Palm Emperor na ito ang dragon na nagpapaalala sa akin ng kahihiyan. Agad namang napatakip si Sahayan ang kanyang bibig, halatang nagulat at nahirapan kontrolin ang sarili. Habang mariing nasabi sa isip, buwisit. Nadala na naman ako ng emosyon. Ramdam ang halo ng pagkabigla, pagkayamot sa sarili, at pag-aalab ng damdamin na muling bumabalik sa alaala ng kahihiyan at pagkukulang, na nagpapaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang kontrol sa isip at puso sa kanyang landas bilang mandirigma. Na hindi ako nakapanhik sa langit. Nakatingin kay Sahayan si Palm Emperor, ang mga matay matalim at puno ng pag-unawa, at mariing sinabi, na gaya ng inaasahan, ahas, ang simbolo ng mga hidden force. Agad namang napatingin sa gilid si Sahayan, habang ang mga labi niya ay napasimangot at mariing nasabi sa isip, na isipin mo na ang gusto mong isipin. Wala na akong sasabihin sa'yo. Biglang makikita ang isang kutsilyo na lumilipad sa ere, mabilis at tila may sariling layunin. Agad namang napaiwas si Sahayan nang malapit na itong tumama sa kanyang puwiten, at hindi niya napigilan ang kanyang sigaw. At tumingin si Sahayan kay Palm Emperor, habang malakas niyang sinigaw, na mag-ingat ka. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Napangisi si Palm Emperor, at mariing sinabi sa kanya, eksakto. Nakangisi si Palm Emperor nang may halong kasamaan, habang nakakapit sa kanyang mga daliri ang mga kutsilyo, at mariing sinasabi, na kaya kung wala kang sasabihin. Alam mo na, di ba? Napangiwi ng mukha si Sahayan, tahimik na nakatingin kay Palm Emperor. Ramdam ang halo ng galit, pagtataka, at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At ilang sandali pa ay makikita ang langit. Habang naglalakad sa unahan si Sahayan, na nakatali ang dalawang kamay sa kanyang katawan, mariing sinasabi niya, ang layunin ng Hidden Force ay ubusin ang mundo ng martial arts. Tumigil sandali si Palm Emperor, tumingin kay Sahayan na may halong pagkagulat at interes, at sumagot ng matalim, ha? Hindi para sakupin? Muling sinabi kay Palm Emperor ni Sahayan habang napatingin sa gilid, na may halong seryosong ekspresyon, paraan lang yun. At para sa kaayusan ng mundo, ang Miriam ay isa lamang hadlang, yan ang kagustuhan ng mga lord. Ramdam sa tono niya ang matinding paninindigan at pagtalima sa mas mataas na layunin, habang ang bawat salita ay nagbubukas ng masalimuot na pananaw sa balanse ng kapangyarihan at kaayusan sa mundo ng martial arts. Seryosong napatingin si Palm Emperor kay Sahayan, habang iniikot sa isip ang sinabi nito, ubusin ang Miriam. Hindi ba Miriam ang habol ng mga taong yun? Kitang-kita sa kanyang mukha, ang halo ng pagtataka at pagdududa, habang pinipilit niyang unawain ang tunay na intensyon sa likod ng mga salita, isang banta na tila nakatago sa anyo ng pananaw para sa kaayusan. At pagkatapos, bahagyang nakatungo ang ulo ni Palm Emperor, nakatingin kay Sahayan, at mariing sinabi, na sino ang mga lord. Sumagot ito sa kanya na may 3 lord sa Hidden Force. Isa pa lang ang nakakausap ko sa kanila. Hindi ko nakilala ang iba. Tahimik na nag-iisip si Palm Emperor, habang sinabi sa isip na malamang. Ito yung taong binanggit ng matandang monghe at ni Chon Il-hak. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kombinasyon ng pagkagulat at pagpaplano, habang unti-unti niyang inuugnay ang mga piraso ng impormasyon sa nakaraan at ang posibleng panganib na kaakibat nito. At pagkatapos ay seryosong napatingin siya kay Sahayan sa unahan. Nakasimangot na tumingin kay Palm Emperor si Sahayan, at mariing sinabi, na kahit nabigo ako, ang layunin ko ay pigilan kita. Napangisi naman sa kanya si Palm Emperor at sinabi na huwag kang masyadong panghinaan ng loob. Napakahusay ng martial arts mo. Masayang tumugon si Sahayan, nakangisi habang nakatingin kay Palm Emperor, at sinabi na talaga bang ganoon ang tingin mo? Sumagot si Palm Emperor kay Sahayan, nakatingin habang nakangisi at sinasabi na oo, malakas ang martial arts mo. Kung hindi lang dahil sa kaklamsihan mo. Naiinis naman na napatakliso Sahayan sa kanya at sinigaw na napakakulit mo talagang tao, ano?
Muli na namang tinaas ni Palm Emperor ang kanyang kamay sa hangin. Nahinampas ito kay Sahayan na anggad na napangiwi ng mukha ito habang dumadaing ng sakit. Sinabi pa ni Palm Emperor dito habang makikita ang langit na itigil mo ang reklamo at magpatuloy ka na. Tumugon ito na oo sige, naintindihan ko na. At dito na po nagtatapos ang 269 na kabanata. Ika-270 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang langit, at isang maliit na dambana ang makikita. May hindi makapaniwalang mukha si Sahayan na napasabi, nasaan ang lugar na ito? Sinagot siya ni Palm Emperor na isang lumang dambana na may kinalaman sa snake sect. Mula sa loob ay makikita ang nagkalat na mga aklat sa paligid, tila ba minadaling halughugin ang lugar at walang iniwang kaayusan, na para bang may naghahanap ng isang bagay na napakahalaga. Bigla namang may napansin si Palm Emperor sa gilid. Isang bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin at nagpatigil sa kanya sa paggalaw. Isang kaong kulay brown ang kanyang nakita, nakapagitna sa mga libro, na tila matagal nang hindi ginagalaw at may itinatagong lihim. Agad itong kinuha ni Palm Emperor habang nakapikit ang mga mata, na naglalakad. Binuksan niya ang kanyang mga mata at agad na nagulat sa kanyang nakita. Sa gilid ng kahon ay may nakatatak na mga sulat na tila may malalim na kahulugan. At makikita ang sulat na ang nakalagay ay bulaklak sa ilalim ng ahas. Napatingin sa kanya si Sahayan at napasabi na isang bulaklak. Kakaiba, hindi dapat may natitira pang ganito sa isang lugar na tulad nito. Nagulat naman sa kanyang narinig si Palm Emperor. Mabilis siyang napalingon kay Sahayan, bahagyang kumunat ang noo, at may pagdududang sinabi na ano ang sinabi mo. Sumagot ito sa kanya at sinabi na wala. Nagdadaldal lang ako mag-isa, hindi ko na matandaan. Bigla namang nanlisik ang mga mata ni Palm Emperor habang tahimik siyang nakatingin kay Sahayan. Sa isang iglap, nakaramdam si Sahayan ng matinding presyon, tila bamigat ang hangin sa paligid. Agad siyang nagulantang, at hindi niya namalaya na pinagpapawisan na siya habang naninigas ang kanyang katawan sa takot. At pagkatapos ay makikita siyang may bukol sa ulo at may pasa ang isang mata. Itinaas niya ang isang kamay habang pilit na nagsasalita at sinabi niya na parang may nabanggit ang Lord noon tungkol sa pagpanday ng espada. Nagtatakang nakatingin sa kanya si Palm Emperor at sinabi niya na pagpapanday ng espada. Sumagot sa kanya si Sahayan na ang tawag doon ay Janhua. Seryosong sinabi sa kanya ni Palm Emperor na flower sword. Nakatingin ng seryoso din sa kanya si Sahayan at sinabi na ito ang huling bulaklak na espada ng Merim. Bigla namang may mga shuriken na inihagis, at makikitang umiikot ito sa hangin bago damapo sa paligid. Agad namang naiwasan ni Palm Emperor ang mga shuriken, ngunit tumama ang isa sa lubid na nakatali kay Sahayan. Na agad na nagulat at napatingin ito dito. Napatingin si Palm Emperor sa gilid, nakangiti, at sinabi na ko pala ang kumuha kay Chonilhak, no? Masayang napasigaw si Sahayan nang makita ito, na agad na napasabi ng malakas, Hoksu, kitang-kita ang gulat at pagkasabik sa kanyang mukha. Pumasok sa pintuan si Hoksu, at habang nakatingin kay Sahayan, sinabi niya ng mahinahon ngunit may kaunting tono ng pangaral na kailangan mo pa ng ensayo, young master. Bumalik na muna tayo. Mapangiti si Palm Emperor kay Hoksu habang may mariin na tingin, at sinabing, hindi ko kayo hahayaang makaalis basta-basta. Bigla namang mabilis na ibinato ni Hoksu ang isang pampasabog, habang sigaw niya, na kahit buhay ko pa ang kapalit, isasama ko siya. At pagkatapos, makikita ang maliit na dambana na napuno ng makapal na usok mula sa malakas na pagsabog. Agad namang nakaalis si Palm Emperor mula sa lugar. Mabilis niyang iniwasan ang nakapiligrosong puwersa ng pagsabog habang ang paligid ay nagkaguluhan sa alikabok at usok. Nakangiti siyang pinagmamasdan nito habang sinasabi sa isip, Thunderbolt Bomb, gumagamit ka ng delikadong bagay Sigurado akong wala na rin ang batang yun. Ramdam ang katiyakan sa kanyang tono, na tila alam niyang ang kapangyarihan ng nasabing pampasabog ay sapat na upang wakasan ang banta. Mula sa makapal na usok, makikita ang kislap ng liwanag na sumisilip dito, na tila nagbabadya ng kapangyarihan o aksyon na susunod pa lamang. Mabilis na winasiwas ni Palm Emperor ang inatake sa kanya, habang nananatiling nakangiti. Hindi nagtagal, siya'y tumalon sa ere ng may liksi at galing,
at mula sa taas, hinampas niya agad ang kanyang espada pababa. Sa sandaling tumama, ang alon ng enerhiya ay agad na kumalat at tumakbo sa kanyang kalaban, na nagdulot ng matinding epekto. Agad namang hinarang ni Sahayan ang mga alon ng enerhiya na mabilis na paparating sa kanya, pinipigilan ang bawat galaw nito upang hindi siya matamaan. At ilang sandali lamang ay sumabog mula sa ibaba ang napakalakas na enerhiya ni Palm Emperor, na nagdulot ng malaking pagsabog. Kasabay nito, ang usok ay unti-unting kumapal, na bumabalot sa paligid at nagdaragdag ng tensyon sa eksena. At pagkatapos, bumaba si Palm Emperor mula sa ere, at kasabay nito, makikita si Sahayan na may sugat mula sa hiwa, tanda ng lakas at bisa ng atake. Nakangisi si Palm Emperor habang sinasabi, na dapat alam mo na hindi yun tatalab sa akin, na may halong kumpiyansa at bahagyang pang-iinsulto sa kalaban. Hawak ni Hokso ang kanyang espada, at makikita ang buong katawan niya na puno ng sugat, habang nakatingin siya kay Palm Emperor ng seryoso, handa sa susunod na galaw. Sinabi ni Palm Emperor kay Hokso, na sa itsura ng espiritu mo, mukhang hindi ka madaling baliin. Sinusubukan mo bang ipaghiganti si Chon Il-hak? Ang tono niya ay may halo ng pagkausisa at bahagyang panunukso, sinusubok ang determinasyon ng kalaban. Nagulat si Hokso sa kanyang narinig, at ilang sandali lamang ang lumipas bago niya unti-unting ibinaba ang kanyang espada. Dala ang bigat ng damdaming naramdaman. Nagulat naman si Palm Emperor sa kanyang nakita, hindi inaasahan ang kilos at reaksyon ni Sahayan. At pagkatapos, makikita silang dalawa na nagkatinginan, bawat isa'y may halong pag-aalinlangan, respeto, at tensyon sa kanilang mga mata. At pagkatapos, makikita ang mga labi ni Hokso habang sinasabi niya kay Palm Emperor, na ang taong yun ay espesyal sa akin. Ang tinig niya ay may halong damdamin at pag-aalala. Sinabi pa niya habang naiisip ito na matapos siyang mamatay sa duel niyo, gusto ko sanang manatili sa tabi niya hanggang sa huli. Pero naglaho ang katawan niya ng walang bakas, na may halong lungkot at panghihinayang sa kanyang tinig. Nagulat si Palm Emperor sa sinabi ni Hokso at tinanong na anong ibig mong sabihin. Ang kanyang tono ay halong pagkabigla at pag-usisa. Muling sinabi ni Hokso kay Palm Emperor, nalaman ko na lang na itinago nila ang bangkay niya para sa Janhua. At muli na namang napatanong sa kanya si Palm Emperor na ano ba yung Janhua na yan. Sinabi nito sa kanya habang makikita ang espada na kahit hindi pa alam ang totoong anyo niyan, ang narinig ko ay plano yan para gumawa ng perpektong espada. Seryosong napasabi naman sa isip si Palm Emperor na isang perpektong espada. Napatikom ng mahigpit ang kamao ni Hokso at sinabi niya na sa prosesong yan. Hindi man lang sila nag-atubiling labagin ang bawal at gawing materyales ang mga warrior. Nahalata ang galit at pagkabigla sa kanyang tinig at ekspresyon. Napasigaw naman si Palm Emperor at sumigaw, na ang mga hayop na to. Ano ba talaga ang binabalak nyo? Halata ang galit at pagkabigla sa kanyang tinig habang pinipilit niyang unawain ang sitwasyon. At may isang bagay na hawak si Hokso, na sinabi niya kay Palm Emperor, hindi ko na nalaman yun, pero... Ang tinig niya ay puno ng pag-aalinlangan at lihim na bigat, na nag-iiwan ng tensyon sa hangin. At pagkatapos sinabi pa niya habang inaabot ang bagay kay Palm Emperor na may pinapabigay ang pavilion leader sa iyo. Nagtatakang napasabi naman si Palm Emperor na isang sulat. Naiisip nito ang pavilion leader habang sinasabi niya na mag-ingat ka sa pavilion leader. Kaya niyang basahin ang kalaban niya na parang ahas na nag-aabang sa dilim. Kinuha niya ang sulat na nakangising sinabi ni Palm Emperor na hey. Alam ko na yan. Bamaling na si Hokso habang may pahabol pa itong sinabi na. Sige, aalis na ako para bawiin ang katawan ng sect leader. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya na huwag mong kakalimutan na hindi magbabago ang katotohanang pinatay mo siya. Pahabol pa nitong sinabi kay Palm Emperor na pero, hindi ko hahayaang madungisan ang hantungan niya sa ganitong paraan. Sinabi naman ni Palm Emperor kay Hokso, na kaya, sinasabi mo bang tutulungan mo ako? Ang tono niya ay may halo ng pag-usisa at bahagyang panghihikayat, sabay tinitingnan ang reaksyon ng kausap. Sumagot si Hokso kay Palm Emperor, hindi pa ngayon. Kapag nalaman ko na ang buong katotohanan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at bigat, na nagpapahiwatig ng hindi pa niya kayang magdesisyon sa sandaling iyon. Habang nakatingin kay Hokso, na nakangisi si Palm Emperor,
ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at bahagyang aliw sa sitwasyon. Na sinabi pa ni Hokso, habang makikita ang langit, na doon pa lang ako magdedesisyon. Ang kanyang tinig ay may halong determinasyon at pag-aalinlangan, na nagpapakita na hindi pa siya handa sa kasalukuyan. At dito na po nagtatapos ang ika-220 kabanata.